Celebox. Si Jonas Montreyos, isang kilalang artista, 29 years old, gwapo, matangkad, at malakas ang dating. Meaning, na kay Jonas na ang lahat. Mabait rin ito at mapagmahal sa magulang. Pero kahit perpekto na ito, may tinatago pa rin itong isang lihim na pwedeng makasira sa iniingatan nitong pangalan. Gusto talaga kita. Na sobrang gusto ko sa'yo, plano kong akitin ka. At huwag ka nang pakawalan pa. Samantala, si Sari Gameng, isang bagong reporter na may mataas na pangarap. Maganda to at may nakakaakit na mga mata at ngiti. Hindi mayaman pero may mabuting puso pagdating sa mga bata at nakakatanda. Otot mo, artista ka nga. Ang bulaklak ng bibig mo eh. Dalawang magkaibang personalidad. Si Jonas na kilala bilang sikat na artista at si Sari naman isang baguhang reporter na may mataas na pangarap. Parehong pinapahalagahan ang mga trabaho ng bawat isa. Pero paano kung matuklasan ni Sari ang tinatagong lihim na anak ng isang Jonas Montreyos? Magawa kaya nitong ibunyag ang lihim ni Jonas para sa pansarili nitong kapakanan o tatahimik lang ito para sa kapakanan ng bata? Pero paano kung matuklasan din ito na bukod sa lihim nitong anak, may lihim din pala itong pagtingin sa magandang reporter na si Sari? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Series. Profesyonal na inakbayan ni Jonas si Steffi sa kanilang ginagawang photoshoot. Kahit ang totoo ay ilang na siya sa presensya ng babaeng katrabaho. Ngumingisi kasi si Steffi sa kanya at tila inaakit siya habang hinihimas nito ang braso niya pababa sa hita niya. Dahilan para tingnan niya ito ng may pagbabanta. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo, Steffi? Nakapaskil ang peki niyang ngiti habang bumubulong sa babaeng nasa harapan. Ayaw niyang mapansin ng mga nasa set na may problema sila ng kanyang katrabaho. Pwede ba tayong mag-usap mamaya? Bulong ni Steffi na pasimpleng sinamaan ng tingin ni Jonas. Inis na inis kasi ang binata kay Steffi. Hindi niya alam kung bakit ito nagkakaganito ngayon. 5 taon silang hindi nag-uusap matapos ang ginawa nitong pag-abandona sa kanilang anak na si Crown. Tapos kikilos ito ngayon na parang wala itong pagkakamali na nagawa sa anak nila. Wala tayong dapat pag-usapan. Nakangiti pa ring sabi ni Jonas kahit sukang-suka na siya sa babaeng kaharap. Hanggang sa natapos ang photoshoot at pinanatili ni Jonas ang peking ngiti niya. Lalayo na sana siya kay Steffi nang biglang hawakan nito ang braso niya at saka siya tinignan sa mga mata. Gusto ko makita ang anak ko. Direktang sabi nito sa kanya na nagpasama sa mukha niya. Tumingin siya sa paligid, abala na ang mga staff sa paglilinis. Kaya huminga siya ng malalim saka ito hinarap. Anak, nagpapatawa ka ba? 5 taon nang nakalipas, ngayon mo lang naisipang hanapin ang anak ko. May diing sabi ni Jonas sa dalaga na agad nilapitan ng PA at binulungan. Napatingin ito sa paligid at agad na lumayo kay Jonas. Napatingin din siya sa mga tao na naroon na tila nagtataka sa kanilang pinag-uusapan. Kinuha niya ang pagkakataon na yon para makalayo kay Steffi. Lumapit agad siya sa mga gamit niya at agad na inutusan ang assistant na ipasok na sa kotse ang lahat ng mga gamit niya para makaalis na agad sila. Hindi niya gustong mahabol pa sila ni Steffi at kulitin about sa anak nila na pinabayaan nito ng higit 5 taon. Agad namang tumalima ang assistant nito matapos maayos ang mga gamit ni Jonas sa sasakyan. Alis na po tayo, sir. Sabi ng kanyang assistant na tinanguan niya. Pakitawagan mo na si Manager Lara at sabihin mo na didiretso na ako sa bahay ng anak ko. Utos niya sa kanyang assistant na agad tumango. Nang makarating na si Jonas sa bahay ng kanyang mga magulang, isang batang lalaki ang mabilis na sumalubong sa kanya at nagmamadaling yumakap. Daddy! Sigaw ng bata na agad niyang sinalubong at tinakpan ang maliit na labi. Little handsome,
Di ba sinabi ko sa'yo na huwag mo akong tatawaging daddy? Sa labas, kahit pa sa labas ng bahay natin. Gusto mo bang mawala ng trabaho si daddy? Sige ka, may hinto ang drama ko sa TV. Wala ka nang mapapanood. Gusto mo ba yun? Tanong niya sa batang mahigpit niyang yakap. Sorry dad, hindi na po mauulit. May halong lungkot na sabi ng bata na agad nagpahabag sa kanya. Hindi naman sa ayaw niya sa anak. Daddy naman ang tawag ni Crown sa kanya pag nasa loob sila ng bahay. Pero pag nasa labas ay kuya ang tawag nito sa kanya. Ayos lang naman, huwag ka nang malungkot. Kumain ka na ba? Hinihintay po kita, daddy. Maikling sabi nito na kinangiti niya. Ginulo rin niya ang buhok ng bata at saka ito binuhat. Ganun ba? Tara, sabay tayo kumain. May pasalubong ako sa'yo na ice cream. Yung favorite mo na cookies and cream. Sabi niya na agad kinalawak ng ngiti ng bata. Pumasok na sila sa loob at inupo si Crown sa sofa. Dito ka lang muna ha. Kumain ka ng ice cream. At hatian mo si Yaya. Kakausapin ko lang si Mamila mo. Sabi niya sa kanila pag ang ice cream sa center table. Masayang masaya ang bata at agad na nilantakan ang ice cream na dala ni Jonas. Nagtungo siya sa kitchen at doon niya nadatnan si Yana, ang kanyang ina na naghahanda ng hapunan. Nariyan ka na pala. Nakita mo na ba ang anak mo sa labas? Kanina ka pa niya hinihintay. Ayaw kumain hanggat hindi ka kasabay. Sabi ng ginang na kinatango niya. Oo ma'am, nakita na kami. Nasa sala siya ngayon at kumakain ng ice cream. Ikaw talaga? Paano pa makakakain ng anak mo niyan? Inuna mo pang ipakain ng ice cream. Sita ng kanyang ina. May gusto po sana akong sabihin sa inyo ni Dad. Seryosong sabi ni Jonas, dahilan para magtinginan ang mag-asawa. Tinutulungan kasi ni Daddy si Mommy sa pagluluto ng hapunan. Yun na kasi ang libangan ng dalawa tuwing parehas silang nasa bahay, ang magbanding. Umupo siya sa dining table at ganun din ang mga to. May problema ba? Si Steffi po, mukhang gusto niyang makilala si Crown. Ano naman ang masama kung makilala niya ang anak mo? Mag-ina sila. Ayoko na po kasi na magkaroon sila ng ugnayan, ma'am. Hindi mapuputol ang ugnayan nila dahil mag-ina sila. Pero, hindi siya nagpakaina. At isa pa, ayoko na magkaroon ng ugnayan din sa kanya. Isa ng malaking pagkakamali na sa kanya pa ako nagkaanak. Isa lang talaga ang naging magandang resulta, si Crown. Anak, alam kong nag-aalala ka, pero dapat makilala din ni Crown ang kanyang ina. Sabi ng ginang na sinunggaban ng kanyang ama. Alam mo bang, naaawa na rin ako dyan sa apo ko. Hindi mo man lang magawang ipakilala sa madla ang anak mo. Kung tutuusin, kaya mong pakainin ang anak mo. Kaya mong buhayin kahit mawala ka sa showbiz. Kayang-kaya ko ring ibigay lahat ng karangyaan sa apo ko. Pero dahil alam kong mahal mo ang trabaho mo, hinahayaan kita. Dahil ganyan din ang lolo at lola mo noon. Pero sana, dumating ang oras na ipakilala mo na siya sa lahat. Sabi ni John, ang kanyang ama. Naisip ko na po yan, Dad eh. Tatapusin ko na lang po ang kontrata ko. Pagkatapos noon, ipapakilala ko ng anak ko. Sabi ni Jonas na agad nginitian ang mga magulang niya. Nasa ganun silang usapan nang biglang lumapit si Crown. Bitbit ang isang maliit na papel. Daddy! Daddy! Sigaw ng batang si Crown. Bakit ka tumatakbo, Apo? Tanong ng ama niya na agad sinalubong si Crown. Pero umiwas ito at dumiretso kay Jonas. Daddy! Is she my mommy? Tanong ni Crown, saka winagwag sa mukha niya ang maliit na litrato. Bahagya siyang nagulat nang makita ang litratong hawak ng anak. Agad niya yung kinuha at sinilid sa likod ng pantalon. Bahagyang nagulat ang bata kaya agad itong binuhat ng ginang. Paiyak na kasi ito habang nakatingin sa kanya. Ano ka ba naman, Jonas? Litrato lang naman yan. Bakit kailangan mong agawin sa anak mo ng ganon? Sino ba yung nasa litrato? At parang nagulat ka? Tanong ng ginang na inilingan niya. Kinuha rin niya si Crown at agad na nilambing ang anak. Pasensya ka na, anak. Nagulat lang si Daddy. Gusto mo bang mamasyal tayo bukas? Sabi niya sa bata na agad kinakinang ng mata nito. Talaga po, Daddy? Excited na sabi ni Crown na agad naman niyang tinanguan. Yay!
Mamila! Sabi ni Daddy, papasyal niya ako! Tuwang-tuwa na sabi ng bata na kinangiti ng lahat. Jonas, huwag kang mangako sa anak mo kung hindi mo kayang tuparin. Ayokong malungkot ang apo ko. Tama ang mami mo, Jonas. Huwag kang mangako sa apo namin kung hindi mo kayang tuparin. Daddy, Mami, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matupad ko ang pangako ko kay Crown. Di ba, tutuparin ni Daddy ang pangako niya? Tanong pa niya sa anak na agad tumango at yumakap sa batok niya. Halatang halata ang kasiyahan ng bata. Ilang oras ang lumipas, nakita na niya na tulog na si Crown sa kandungan niya. Kaya naman, dinala niya na ito sa kwarto at doon ito nilapag. Kinumutan na rin niya ito at hinalikan sa pisngi. Kinabukasan ay maaga siyang umalis ng bahay dahil may shooting sila. Plano niyang tapusin agad ang trabaho para matupad niya ang pangako sa anak. 10 minutes break muna tayo! Sigaw ng direktor, kaya naglapitan ang mga makeup artist at agad siyang inayusan. Lumapit sa kanya ang kanyang assistant at binulungan siya. Nakailang tawag na daw si Crown sa kanya at umiiyak. Sabihin mo sa kanya matatapos na ako. Pakiayos na lang lahat ng gamit para pagkatapos, alis na agad tayo. Utos niya na agad sinunod ng kanyang assistant. Uminom muna siya sandali at agad din silang nagsimula. Very good! Ang galing mo talaga, Jonas! Kahit kailan hindi mo ako pinahirapan sa lahat ng scene mo. Isang take lang tapos na agad tayo. Sabi ng direktor na tinapik pa siya sa balikat. Mauna na po ako sa inyo. May kailangan pa po akong puntahan eh. Sabi niya na agad tinanguan ng direktor. Agad siyang sumakay sa kotse at nagpunta sa kanilang bahay. Nakita niya si Crown sa labas at hinihintay siya, habang ang kanyang mga magulang ay naiiling na nakatingin sa kanya. Nandiyan na ang daddy mo. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Darating siya. Sabi ng ginang na agad nagpangiti sa bata. Agad siyang sinalubong at nagpabuhat. Ano, ready ka na? Tanong niya sa anak na agad tumango. Dad, Ma'am, mauna na po kami. Para naman medyo mahaba ang oras namin sa pamamasyal. Sabi niya na agad tinanguan ng kanyang ama. Matapos nilang magpaalam ay agad na silang sumakay sa kotse. Bakas na bakas sa mukha ng bata ang kasiyahan. Kaya naman, masayang-masaya rin siya. Sana lang ay walang maging problema, gaya nung una silang lumabas. Nagpunta sila sa mall dahil yun ang gustong puntahan ni Crown. Gusto daw nitong maranasan na maglakad sa mall gaya ng mga kaibigan nito. Bagamat naka-hoodie at nakasalamin si Jonas, ay takaw pansin pa rin siya. Matangkad kasi siya at angat ang itsura at tindig niya sa lahat ng mga taong nasa mall. Binabana niya ang anak at mabilis itong tumakbo sa bilihan ng mga laruan. Tinuro nito ang isang robot na agad niyang pinakuha sa sales lady. Napansin niya na pinagtitinginan siya ng mga sales lady, kaya sinuot na rin niya ang sombrero niya. Kukunin ko yung tuturo ng anak ko. Sabi niya at nagtungo agad sa counter. Yakap-yakap ng anak ang robot nang biglang may lumapit sa kanya na isang babae. Di ba ikaw si Jonas? Tanong nito at iniwasan niya. Umiling siya at umiwas ng sagot. Crown, tayo na. Tawag niya sa anak na mabilis na naintindihan ng bata. Opo, kuya! Sabi nito na nagpangiti sa kanya. Matalino talaga ang anak niya. Nang makalapit ang anak niya, ay agad niya itong binuhat at umalis. Tinawagan din niya ang kanyang assistant para salubungin na sila sa hallway na agad namang sinunod nito. Nakita niyang tumatakbo ang kanyang assistant at mabilis na kinuha ang bata. Kasalukuyan na kasi siyang napapansin ng mga tao kaya't nagkakagulo na. Mauna na kayo sa sasakyan. Susunod na lang ako. Utos niya. Tumango ito at mabilis na nilayo ang bata. Naiwan siya na unti-unti nang dinudumog ng mga tao sa paligid. Malapit na siya sa labasan nang may mapansin siyang babae. Kilala niya ito at hindi siya pwedeng magkamali. Ito si Sari, ang babaeng una niyang minahal. Matagal niya nang gusto itong makita. Pero kahit tanaw niya ito, ay hindi niya magawang lapitan ang dalaga. Nagtama ang kanilang mga mata. Pero gaya ng dati, parang walang kasabikan, walang paghanga. Parang hindi nga siya nito kilala kahit pakilala na siya ng lahat. Gusto sana niya itong tawagin,
Pero dahil sa dami ng tao, nawala na ito sa paningin niya. Pagod na napaupo si Sari sa bakanting upuan sa tabi ng gwardya. Kanina pa kasi siya pabalik-balik sa isang istasyon ng pulis para mangalap ng storya na kanyang ibabalita. Si Sari ay isang baguhang reporter at dahil doon, kailangan niyang magkaroon ng magandang ibabalita sa headline para mamayang gabi. Pero anong oras na ay wala pa rin siyang makuhang ibabalita. Anong oras na? Wala pa rin akong nakukuhang ibabalita para mamaya. Lagot ako nito kay boss. Nakasimangot niyang kausap sa sarili habang pinapadyak ang paa. Anong problema, miss? Tanong ng gwardya na agad niyang kinagulat. Bahagya siyang napahiya sa itsura niya kaya umayos siya ng upo. Nako, wala po kuya. Pasensya na po, naistorbo po yata kita. Huwag niyo po akong intindihin. Isipin niyo na lang po na isa akong asong ligaw na malapit ang takasan ng bait. Sabi ni Sari na bahagyang kinatawa ng gwardya. Masyado ka namang maganda para maging baliw, miss. Hayaan mo na sa kanya yung trono. Nguso ng matandang gwardya sa isang babae na sumasayaw sa kalsada. Suot ang isang maruming damit habang nababalutan ng grasa ang buong katawan. Hindi niya alam kung grasa ba ang nasa katawan nito o dumi dahil mukhang hindi rin naman nasasayaran ng tubig at sabon ang buong katawan nito. Masyadong malayo ang itsura mo sa kanya, kaya hayaan mo na sa kanya ang trono. Oo nga po baka kapag naging ganyan na po ang itsura ko, baka itakwil na ako ng mga magulang ko sa probinsya. Nakangiti niyang pagsang-ayon bago na pabuntong hininga na at tumayo at nagpaalam sa gwardya. Mauna na po ako sa inyo. Salamat po sa pagpapaupo. Sabi niya, saka siya nagtungo sa mall. Magpapalamig na nga muna ako sa mall. Baka matuluyan bumigay yung utak ko Baka ako lang sumunod na sumasayaw sa gitna ng kalsada. Sabi niya, saka pumasok sa entrance ng mall nang biglang nagkagulo ang mga tao sa loob. Sa sobrang dami ng tao, napausod siya sa gilid at muntik nang masubsob. Nasa ganun siyang sitwasyon nang bigla siyang itulak ng isang babae na muntik niya ng sabunutan at buti na lang nakapagtimpi siya. Dahan-dahan naman! Inis na sabi niya pero walang pumansin sa kanya. Basta diretso lang ito sa pagsigaw ng pangalan ni Jonas. Jonas! Idol kita! Baka pwede namang magpa-picture! Sabi ng isang babae na agad niyang kinailing. Kaya naman pala parang inasinan ang mga babaeng ito dahil nakita nila si Jonas. Ang sikat na heartthrob na sikat ngayon. Kasing gwapo ito ni Richard Gomez noong kabataan nito. Matangkad, moreno, at lalaking-lalaki ang dating nito. Pero kahit na ganun ay wala siyang interes sa binata. Para sa kanya, trabaho ang mahalaga. Yung mga gwapo na gaya nito, hindi dapat pinapansin dahil sigurado din naman siya na hindi siya nito pagkakaabalahang tignan man lang. Agad na siyang tumalikod nang maisip na bakit kaya hindi na lang si Jonas ang gawan niya ng issue. Tutal, ito ang patok sa mga tao. Baka may makita siyang girlfriend nito. Baka yun pa ang maging tulay para matuwa sa kanya ang kanyang boss. Ilang buwan na rin kasi siyang training, pero kahit yata isang malaking issue o balita, wala pa rin siyang naipapalabas. Baka matapos na ang training niya, pero kahit isang balita sa headline, wala siya. Napatingin siya sa kinaroroonan ni Jonas at bahagyang nagtama ang mga mata nila. Ngayon, alam niya na, tingin pa lang ng binata, nakakaakit na. Pero agad ding nawala ang pansin niya kay Jonas. Nang biglang mapatingin siya sa batang umiiyak sa gilid. Napatingin siya sa paligid pero walang lumalapit na iba rito. Kaya agad siyang lumapit sa bata at niyuko ito. Nagtama ang mata nila. At kitang-kita niya ang biglaang pagningning ng mata nito at biglang pagyakap sa kanyang hita. Mommy! Sigaw ng bata na agad nagpalaki ng mata niya. Mami? Ako? Diyos ko, virgin pa nga ako tapos biglang magkakaanak ako? Mahinang sabi niya sa kaalanganing umiti sa batang masayang nakatingin sa kanya. Ang tagal po kitang hinintay. Akala ko hindi ka na magpapakita sa akin, Mommy. Sabi pa nito na nagpakagat ng labi niya. Parang hindi niya kayang sirain ang masayang ngiti ng batang to. Kaya sinakyan na lang niya to. Sino kasama mo?
Tanong pa niya sa bata na agad na patingin sa mga nagkukumpulan na tao. Nandun ba ang kasama mo? Ano ba yan? Inuna pang celebrity kaysa sa anak. May bahagyang inis na sabi niya. Saka nginitian ng bata. Bata, dito ka lang muna ha. Huwag kang aalis kahit anong mangyari. May kukuhanan lang ako ng picture. Sabi niya sa bata na agad umiling. Ako po si Crown, Mommy! Ayoko pong iwan mo ko, Mommy! Paiyak na sabi nito na agad niyang niyuko. Saglit lang ako. Kailangan kasi ito ni Mommy sa trabaho eh. Sabi niya na agad nagpatango sa bata. Yun kasi ang tumatak sa murang edad ng bata. Mahalaga ang trabaho. Basta, bumalik ka po ha! Sabi nito na mabilis niyang tinanguan. Kaya nang tumahimik na ito, ay nagtungo na siya sa isang tagong lugar para sa plano niyang pagkuha ng litrato kay Jonas. Pero hindi pa siya nakakakuha ng matinong litrato. Napabaling na agad siya ng tingin sa batang kasalukuyang nagwawala. Buhat-buhat ito ng isang lalaki na agad nagpaalerto sa kanya. Tinigil niya ang ginagawa at agad na lumapit sa bata at galit na hinarap ang assistant ni Jonas. Bitawan mo ang bata! Sino ka ba? Asik niya sa lalaki na agad namutla. Pamangkin ko ang batang to, sabi ng assistant ni Jonas, pero hindi agad naniwala si Sari. Bitawan mo ang bata! Kung hindi, ipapadampot kita sa pulis! Banta niya na agad ding nagpatahimik sa kanya nang tawagin ng bata na uncle ang lalaki. Uncle! Siya ang mommy ko! Bitawan mo ako! Gusto kong sumama sa kanya! Maktol ng bata. Naiintindihan niya na ngayon na kilala ng bata ang lalaking sinisigawan niya. Pasensya ka na. Ikaw pala ang uncle niya. Mukhang napagkamali niya kasi akong mami niya. Ayos lang po. Sabi nito na agad na patingin sa suot niyang ID. Teka, isa ka bang reporter? Tanong nito na agad niyang tinanguan. Nakita niyang tila naging kulay suka ang mukha ng binata at agad na patingin sa nag-uumpukang mga tao. Sige, pasensya ka na. Napagkamalan kang mami ng pamangkin ko. Sabi nito na tinanguan niya. Sige mauuna na kami. Pero, pwede ko bang mahingi ang number mo? Number ko? Pero bakit? In case lang na may mangyari, ikaw ang tatawagan namin. Sabi nito na nagpangiti sa kanya. Pabor sa kanyang sinabi nito na agad din na umalis bitbit ng bata. Kitang-kita niya sa mukha ng bata ang kalungkutan at pilit na pagwawala sa pagkabuhat ng lalaki. Kawawa naman ng bata, mukhang gustong-gustong magkaroon ng nanay. Sabi niya sa sarili, saka inalala ang ina na kasalukuyang nasa probinsya. Nang tuluyan ng makaalis ang bata at uncle nito, ay agad niyang tinignan ang kinaroroonan. Nakita niya na nakalabas na si Jonas habang hinaharangan na ng mga bouncer at guard ang mga taong nagkakagulo. Agad naman niyang sinundan ng lugar na nilikuan ng binata at doon niya nakita na mabilis na yumakap ang batang si Crown kay Jonas. Daddy! Sigaw nito na nagpalaki sa mata niya. May anak na siya? Tanong niya sa sarili, saka muling tumingin sa kinaroroonan ng mga ito. Pero pagtingin niya, pasarang pinto na ng kotse ang kanyang nakita. Naloko na. Bakit hindi ko man lang nakuhanan yung nakayakap yung bata kay Jonas? Nakakainis ka talaga, Sari. Sayang. Pero okay na siguro tong picture na may kasamang bata si Jonas sa kotse. Sabi niya sa sarili. Gagandahan ko na lang ang caption ko sa article ko. Bulong niya. Samantala, dumadugong-dong ang boses ni Jonas nang malamang nakita ng isang reporter ang batang si Crown. Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po kasi napansin si Crown na lumabas ng kotse. Nakilala ba niya ang bata? Tingin mo ba, alam niya na ako ang ama ni Crown? Tanong niya sa assistant na alanganing inilingan nito. Hindi ko po alam, boss eh. Pero kinuha ko po ang number niya. Sabi ng kanyang assistant na malapit niya ng masakal. Kailangan niyang makausap ang reporter na yon. Kahit pabayaran niya ang katahimikan nito, gagawin niya. Kaya naman, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at denial ang number ng babae. Ilang ring muna ang nangyari bago may sumagot sa kabilang linya. Hello? Alanganin niyang sabi sa kabilang linya. Sino to? Tanong ni Sari kay Jonas. Pwede ba tayong magkita? Ako ang ama ng batang nakita mo sa mall, si Jonas. Direktang sabi niya.
Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Mabilis din namang pumayag ang babae sa kabilang linya. Kaya nagkasundo silang magkita sa isang kilalang restaurant. Tanging mga kilalang tao at mayayaman lang ang nagpupunta sa lugar na yon. Agad din naman siyang umalis at nagtungo sa lugar ng pagkikitaan nila ng isang babaeng reporter. Pagdating niya roon, ay umupo na siya sa pinareserve niyang table at naghintay. Nang biglang bumukas ang glass door at pumasok ang babaeng matagal niya nang gustong makita. Si Sari. Lumingalinga ito hanggang sa nagtama ang mata nila. Nakita niyang pagngiti nito, tanda ng pagbati nito. Lumapit ito sa kanya at masayang nagpakilala. "Good afternoon, Mr. Jonas. Ako nga pala si Sari." Sabi nito, sabay lahad ng kamay. Napatingin siya sa maliit na kamay na nasa kanyang harapan na kalaunan ay nakikipagkamay sa kanya. "Tingin ko, hindi ko na kailangan pang magpakilala sa'yo dahil alam ko na nakilala mo na ako." Sabi niya na kinatango ng dalaga. Ngumiti rin ito bago niya inalok na umupo. "Umupo ka na." Sabi niya. Umupo naman ito agad at tumingin sa kanya. Hindi niya alam kung iiwas siya ng tingin sa dalaga. Hanggang ngayon, napakaganda pa rin ito. Ilang taon na ang lumipas pero hindi niya maiwasang humanga pa rin sa ganda na meron to. "Pasensya ka na, pero bakit mo ako tinawagan?" Oo nga pala. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong sabihin sa'yo na sana, sikreto na lang natin yung sa bata. Handa akong bayaran ng pananahimik mo. Ayokong mahirapan ng anak ko. Ayokong pagkaguluhan ng buhay niya sa murang edad. Wala na siyang ina. Ayoko sana na maramdaman pa niyang magulong buhay sa showbiz. Direktang sabi niya sa babae na agad na pakagat-labi. Hindi rin ito nakasagot agad, kaya matagal niya itong natitigan bago muli siyang hinarap. "Sa totoo lang, hirap ako ngayon kumuha ng scoop. Wala akong magandang balita. Ito na sana ang maganda kong scoop na tiyak na pagkakaguluhan ng mga tao. Pero anong gagawin ko? Alam ko ang pakiramdam ng anak na nangungulila sa ina." Sabi nito, saka uminom ng kape. "Hindi mo na ako kailangang bayaran. Siguro ang maganda kong gawin ay maghanap na lang muli ng bagong isusulat na balita. Ayoko namang mahirapan ng bata. Kaya sige." Napakagatlabi na sabi nito. Alam niyang labag yun sa loob ng babae, pero wala itong magawa. Salamat at nauunawaan mo ko." "Actually, malapit na magbago ang isip ko. Kaya alis na ako ha. Ito nga palang negative ng litrato niyo ng bata. Baka kasi mga tipa ang kamay ko masira ko pa ang pangako ko." Sabi nito, saka ngumiti ng alanganin. "Sige na, aalis na ako. Kailangan ko na talagang umalis." Paalam nito sa kanya. Mabilis naman niyang nilapag sa lamesa ang isang sobre. Napatingin ang dalaga roon sa kanya. "Bayad ko na lang yan sa litrato. Alam kong pinaghirapan mo ang kuha na to." Sabi niya, at ang tinutukoy ay ang litratong nakapaloob sa envelope. Tumingin muli ang babae sa kanya at sa sobre bago dinampot yon. Tinignan at kumuha ng 1,000 sa loob at saka muling binaba at nilapit sa kanya. "Para naman hindi ka masyadong mahiya, kukunin ko na lang tong 1,000. Bayad na lang sa litratong kuha ko. Sige na, kailangan ko na talagang umalis Sabi nito, saka akmang aalis na nang biglang tumunog ang cellphone niya. Agad niya yung sinagot, dahilan para mapatayo siya. "Paanong nawawala si Crown? Ma'am!" Malakas na sabi ni Jonas na agad nagpatayo rito. Napahinto naman si Sari sa pag-alis sa narinig. "Anong nangyari? Umalis na naman ba ang anak mo? Bakit palagi ka na lang yung tinatakasan?" "Hinahanap daw nito ang mami niya." "Mami niya? Teka, baka akong hinahanap niya." "Anong ibig mong sabihin? Bakit ka naman niya hahanapin?" "Tinawag niya kasi ako kanina na mami Hindi ko nga alam kung bakit, pero niyakap ako ng anak mo at tinawag na mami." Sabi nito na nagpaalala sa kanya nung isang araw. Nakita nga pala nito ang litrato ni Sari noon. "Napagkamalan ka lang siguro niya. Gustong-gusto na kasi niyang makilala ang mami niya Pero paano ko naman siya ipapakilala sa mami niya kung iniwan siya noon pa?" Sabi niya, saka kinuha ang susi ng kotse sa bulsa. "Pasensya ka na, pero kailangan ko nang umalis." Paalam niya, pero agad siyang napahinto nang biglang sinabi ni Sari na tutulong ito sa paghahanap sa anak niya. "Mas maganda siguro kung tutulungan ko kayong maghanap. Mas maganda kung marami tayo." Sabi pa nito na hindi na hinintay pa ang sasabihin niya.
Tumayo na ito at saka siya nilingon. Ano pang hinihintay mo? Tara na, baka mamaya kung mapano pa yung bata. Sabi nito na agad niyang tinanguan. Oo, tara na. Sabi niya, saka nag-iwan ng 1,000 sa table at umalis. Gustong matawa ni Jonas nang mas nauna pa ito sa kotse niya. Reporter nga ito, alam niya agad kung anong kotse ang ginagamit niya. Agad lumabas ang manager niya at assistant sa kotse nang makita sila. Baka sa mukha ng mga ito ang pagtataka. Pero nang nasa loob sila ay walang kumikibo o nagtatanong sa kanya. Nang makarating na sila sa bahay ay agad silang bumaba ng kotse. Sinalubong sila ng mga magulang niya na puno ng takot at pag-aalala. Anak, anong gagawin natin? Hindi ko makita si Crown. Nalibot na namin ang buong bahay pero talagang wala talaga dito. Sabi ng ginang, halatang halata ang pag-aalala nito. Napatingin ito sa gawin ni Sari na halata ang pagtataka kung sino ang babaeng kasama niya. Siya nga po pala si Sari. Tutulong po siya sa paghahanap kay Crown. Sabi niya, gusto pa sana magtanong ng kanyang ina pero lumakad na siya papasok ng bahay at nagumpisang maghanap. Samantala, naiilang si Sari sa mga matang nakatingin sa kanya. Halatang halata kasi sa mukha ng mga ito na gusto pa sana magtanong pero dahil nawawala ang apo nila ay hindi mo na sila nito pinansin. Sumunod agad sila sa loob ng bahay nang pumasok na si Jonas. Sumisigaw ito at tinatawag ang pangalan ng anak. Crown! Nasaan ka? Narito na si Daddy! Sigaw nito. Halatang halata ang pag-aalala. Halos nalibot na rin niya ang bawat sulok ng bahay pero talagang wala ang bata dito. Hanggang sa naalala niya ang napanood niya sa movie. Pumasok daw ang bata sa isang bodega kung saan naroon na ang mga lumang gamit ng bahay. May bodega ba kayo rito sa bahay? Baka kasi naroon siya eh. Sabi niya, dahilan para magtinginan sila. Agad na tumakbo si Jonah sa ibabang bahagi ng bahay at binuksan ang lumang pinto. Pagbukas pa lang nito ay agad tumakbo sa loob si Jonas habang sinisigaw ang pangalan ng bata. Agad silang tumakbo sa kinaroroonan nito at doon nila nakita si Crown. Tulog na tulog habang hawak ang ilang pirasong litrato na agad kinuha ni Jonas at tinago sa likurang bulsa. Napaisip siya na marahil kaya nito tinago ang litrato ay para maiiwas sa kanya dahil isa siyang reporter. Malamang, isa sa mga kilala ring artista ang ina ng bata. Diyos ko po, bakit naman nariyan ang batang yan? Sabi ng ginang, mabilis din namang nagising ang bata, saka mabilis na tumayo at lumayo kay Jonas, saka mabilis na yumakap sa hita niya at tinawag na naman siyang mommy. Mommy! Malakas na sigaw ng bata habang umiiyak. Lalapitan sana ito ng lola para kuhanin pero nagwala ito at mas lalong humigpit ang yakap sa kanya. I want mommy! Sabi nito na kinakagat niya ang labi. Kukunin din sana ito ni Jonas pero pinigilan na niya. Hayaan mo na yung bata, ako nang bahala sa kanya. Sabi niya, saka yumuko hanggang magpantay sila ni Crown. Crown, tara na, labas na tayo dito. Sabi niya na tinanguan nito pero imbis na lumakad ay inangat nito ang kamay para kargahin niya. Napangiti tuloy siya sa bata kaya ginulo niya ang buhok nito bago binuhat. Habang buhat niya ang bata, ay alam niyang marami ang mga mata na nakatingin sa kanyang likuran. Mommy, wag mo na po akong iiwan ah! Promise po, magpapakabait na po ako! Basta po, wag niyo akong iiwan! Sabi ng bata na mas tumindi pa ang yakap sa leeg niya. Hindi niya alam kung paano tutugunan ang hiling ng bata sa kanya, kaya tumango na lang siya. Nang makarating na sila sa sala, ay plano niyang bitawan na ito at ibaba sa sofa. Pero mahigpit itong yumakap sa kanya at ayaw magpabitaw. Mommy, yakap lang po muna kita. Sabi nito na kinangiti niya. Okay, si Mami lang muna ang uupo ha. Sabi niya at agad tinanguan ni Crown. Pag-upo niya ay agad siyang napakagatlabi dahil kahit kasambahay ay matamang nakatingin sa kanya. Kaya naiilang siya. Pasensya na po kayo.
Hindi po ako nakapagpakilala. Ako nga po pala si Sari Gameng. Isa po akong reporter. Pagkasabi niya na isa siyang reporter, ay napasinghap agad ang mga ito at halatang nabahala. Huwag po kayong mag-alala. Wala pong lalabas tungkol sa bata. Kahit reporter po ako, ayoko naman pong mahirapan ng bata. Kung ganon, maraming salamat sa'yo. Sabi ng ginang nang initian niya. Wala pong anuman. Sabi ni Sari, napatingin siya kay Jonas nang matamang nakatingin sa kanya at hindi man lang kumukurap. Bahagya siyang nailang na agad napansin ito, kaya naman binaling ang tingin sa iba. Dito ka na maghapunan. Magpapaluto ako ng pagkain natin. Sabi ni Jonas, natatanggihan sana niya, pero napatingin siya sa bata na halatang asang-asa na makasama siya sa pagkain. Kaya naman, ngumiti na lang siya. Inutusan ni Jonas ang yaya ni Crown na paliguan ng bata dahil puro alikabok ang katawan nito. Aayaw sana ang bata, pero nakausapin niya ito at sinabing kailangan niya ng maglinis ng katawan ay agad itong sumunod. Pero bago ito tuluyang sumunod sa yaya, sinabi nito sa kanya na huwag siyang aalis at agad niyang tinanguan. Sa totoo lang, nagtataka siya sa sarili. Bakit narito siya sa bahay ng sikat na artista kasama ang anak nito? Napukaw ang pagmumuni-muni niya nang magsalita si Jonas. Pwede ba tayo mag-usap? Doon na lang tayo sa garden. Sabi ni Jonas na alanganin niyang tinanguan. Nagpaalam siya sa dalawang matanda na nakatingin sa kanila at saka siya sumunod kay Jonas. Umupo ito sa upuan kung saan may maliit na lamesa. Upo ka. Sabi nito na sinunod niya. Sa tingin mo, bakit akala ng bata ako ang mami niya? Mukha ba akong artista sa ganda? Imposible naman na patulan mo ang isang gaya ko. Bakit naman imposible? Maganda ka. Higit pa sa mga mukha ng artistang nakilala ko. Direktang sabi nito na napakagat sa labi niya. Namula rin si Sari dahil hindi kumukurap si Jonas nang sabihin yon. Huwag kang magbiro ng ganyan. Mas maganda raw. Di mag-aartista na lang ako kaysa maging reporter. Mukhang hindi ako para sa pagiging reporter eh. Masyado akong maawain. Wala namang nagbago sa'yo. Gaya ka pa rin ng dati. Teka, kilala mo ba ako dati? Paano mo nasabi na hindi ako nagbago? Oo, kilala kita. Dati pa. Ikaw ang pinakamaganda sa school natin. Teka, ano bang sinasabi mo dyan? Schoolmates ba talaga kita dati? Pero, bakit hindi kita kilala? Kasi masyado kang focus sa pag-aaral mo noon. Pero bakit mo naman nasabi na ako ang pinakamaganda? Sa pagkakatanda ko, ang dami kong tigyawat sa mukha noon. Tanong niya, gusto niyang mainis dahil mukhang pinagtitripan siya ng binatang artista. Alam kong artista ka, pero hindi mo ako mapapaniwala sa mga sinasabi mo. Sabi niya, saka mabilis na tumayo. Akmang aalis, pero pinigilan siya ni Jonas. Ayaw niya na pinagtitripan siya. Pero totoo ang sinasabi ko. Maganda ka talaga sa paningin ko, kahit noon pa. Sabi nito, dahilan para harapin niya si Jonas. Pero agad siyang natahimik nang makita nito ang kaseryosohan ng mukha ni Jonas. Hindi rin ito kumukurap, bagkos lumapit pa ito lalo sa kanya. Ang totoo niyan, may gusto ko sa'yo. At ang dahilan kung bakit ka inaakala ng anak ko na ikaw ang mami niya. Kasi nakita niyang litrato mo sa taguan ko. Seryosong sabi nito. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya rito. Pero nang bumuntot ito ng kung anong bagay sa likuran nito, nakita niya ang isang maliit na papel at alam niyang litrato yon base sa itsura nito. Inabot ito sa kanya na tinanggap naman niya at agad na tinignan. Halos mapanganga siya sa nakita. Kuha niya yon habang naka-uniform siya at nagsusulat sa library. Ang iba ay kuha na nakangiti siya sa kung sino man nakausap niya. Napatingin tuloy siya sa binata na nakangiti sa kanya. Totoo ba to? May gusto ka talaga sa akin noon? Tanong nito na tinanguan ng binata. Hindi ito kumukurap dahilan para siya na lang ang nagbawi ng tingin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pakiramdam niya ay ang init ng mukha niya.
Mas lalo pang nag-init ang mukha niya nang lumapit si Jonas sa kanya at inangat ang mukha niya. At hanggang ngayon, gusto pa rin kita. Sabi nito habang tinitignan siya mata sa mata. Uy, grabe ka ha. Ang tagal na ng litrato na yan. Kaya paano ako maniniwala na gusto mo pa rin ako? 16 pa lang ako dyan eh. 13 years na ang nakalipas. 29 na ako. Kaya imposible namang hanggang ngayon may gusto ka pa rin sa akin. Huwag kang bulero dyan. At saka, bakit mo ako kinukuhanan ng picture noon nang walang permiso? Bawal kaya yun? Sabi niya habang sa iba nakatingin. Nasa ganun silang sitwasyon nang biglang umiyak ng malakas si Crown. Agad silang napatakbo sa loob ng bahay at doon nila nakita si Crown na nagwawala sa yaya nito. Umiiyak pala ito dahil inakalang umalis na siya at iniwan ito. Mommy! Wag mo po akong iwan! Ayokong mawalan ulit ng mommy! Iyak ng bata na agad niyang inalo. Sasagot sana siya para sabihin na hindi pwede, pero biglang nagsalita si Jonas. Oo anak, hindi ko napapaalisin ang mami mo dito. Kasama na natin siya. Sabi ni Jonas, dahilan para mamilog ang mata niya sa gulat. Ganon din ang mga magulang at kasambahay nila Jonas. Teka, Jonas, paano mo nasabi yan mga... Natigil siya sa sasabihin niya nang biglang sumingit si Jonas. Manang, pakihandaan ng lamesa. Pakain na po tayo. Pag-iiba nito ng usapan. Kitang-kita niya ang pasimpleng tinginan ng mga magulang nito sa kanya. Hindi tuloy niya alam kung ano ang gagawin. Aagawin sana ng yaya ni Crown ang bata. Pero biglang nagsalita na naman si Jonas. Yaya, yung kwarto na lang natutulugan nila ng bata ang asikasuhin mo. Hayaan mo na po si Crown sa mami niya. Sabi ni Jonas na nagpalaki lalo sa mata niya. Pinandidilatan niya ng mata si Jonas. Pero parang wala itong nakikitang pagbabanta niya. Hindi naman niya mabitawan ng bata kasi ang higpit ng yakap nito sa kanya. Jonas, ano bang sinasabi mo? Tanong ng ginang sa anak. Ma'am, sinasabi ko lang kay Crown na kung gusto niyang wag nang mawala ng mami, wag na siyang bumitiw pa sa mami niya. Nangunot ang noo ng ginang. Hinila naman ito ng daddy nito at tila doon kinausap. Mabilis ding sumunod ang ginang sa mag-ama. Ilang minuto lang ang lumipas. Lumabas din ang mga ito, pero tila may mga ngiti sa labi ng dalawang matanda. Iha? Kain na muna kayo dyan ha? May lalakarin lang kami ng asawa ko. Lalabas muna kami. Jonas, ikaw nang bahala sa manugang ko. Huwag kang gagawa ng ikakagalit niya. Magagalit ako sa'yo. Sabi ng ginang. Hindi niya alam kung bakit parang nakulong siya sa isang trap na walang malalabasan. Yaya, pagkatapos mong linisin ang kwarto ni Crown, linisin mo rin yung guest room, ha? Ayokong mailang at hindi maging comfortable ang manugang ko. Sabi ng ginang, sabay hila sa asawa at alis. Nang makaalis na ang mga ito, ay binalingan niya si Jonas na may simpleng ngiti sa labi na kinasama ng mukha niya. Hoy lalaki, inis niyang sabi, pero pinalambing niya kasi napatingin ng bata sa kanya. Mommy, galit ka ba kay Daddy dahil sa akin? Sabi ng bata na agad nagpatikom sa bibig niya. Humanda ka talagang lalaki ka mamaya pag tulog ang bata. Banta ng isip niya. Sabay-sabay silang kumain pero wala siyang gana. Basta sinubuan na lang niya ang bata. Marami itong nakain na kinagulat ng yaya nito. Tamil-mil daw kasi talaga ang bata. Pero dahil siya ang nagpakain, ay biglang naging magana na ito. Matapos kumain, ay nakiusap ang bata na tabi silang matulog na tinanguan lang niya. Kailangan na nitong matulog dahil kailangan na nilang mag-usap ni Jonas. Pero habang pinapatulog niya ito, hindi niya namamalayan na nakaidlip na rin siya. Nakita niya ang bata na nakayakap pa rin sa bewang niya. Kaya dahan-dahan niya itong inalis. Agad siyang tumayo pero nagulat siya nang biglang may humila sa kanya. Titili sana siya pero agad natakpan ni Jonas ang bibig niya. Sobrang kabog ng puso niya, lalo na nang magtama ang mata nila ng binata. Sobrang lapit nito sa mukha niya. Huwag kang maingay, magigising ang bata. Bitawan mo nga ako. Tiksi niya, pero hindi siya binitawan ni Jonas. Mas lalo pa nitong hinapit ang bewang niya
dahilan para mapasinghap siya. Ano ka ba? Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Inaakit kita. Direktang sabi nito na nagpataas sa kilay niya. Ewan ko sa'yo. Bitawan mo nga ako. Baka magising ang bata. Kaya nga huwag kang maingay kasi baka magising ang anak natin. Anak natin? Nagpapatawa ka ba? Ni boyfriend nga wala ako. Anak pa kaya? At saka, virgin pa ako Baliw ka ba? Talaga? Kung ganun, pag inalikan kita, ako din ang first kiss mo? Tanong nito na kinalaki ng mata niya. Aangal pa sana siya pero biglang tinawid ni Jonas ang pagitan nila at hinalikan siya sa labi. Halos bumigay ang tuhod niya sa mainit na halik na ginagawad ni Jonas sa kanya. Hindi siya gumagalaw, hindi siya tumutugon, para lang siyang tuod na hindi humihinga sa ginagawa nito. Hanggang sa dahan-dahan na lumayo ito at ngumiti. Hinga ka naman. Baka bago kita mapakasalan, tigo ka na. Sabi ni Jonas sa kanya. Ha? Papakasalan mo ko? Parang ang bilis mo naman yata. Hindi nga kita kilala Hindi mo nga ako kilala, pero kilala naman kita. Kaya para mas makilala mo ako, pumayag kang pakasalan ako. Nahihibang ka na ba? Bakit ako magpapakasal sa'yo? Alis nga dyan, kailangan ko na umuwi. Sabi niya na inilingan nito. Mahigpit pa rin siya nitong hawak sa bewang at dahil kinulang siya sa tangkad, hindi niya magawang kumuwala. Masyado kasi siyang maliit, kaya kayang-kaya siya nito na bitbitin anuman ang paraan. Ano ba? Nainis na ako Bitawan mo na ako. Kailangan ko nang umuwi. Shh! Baka magising ang anak natin. Sabi ni Jonas, saka siya nito hinawakan sa kamay at hinila. Hoy! Teka! Saan mo ako dadalhin? Basta, huwag kang maingay. Baka magising si Crown. Sabi nito, saka nilagay ang daliri sa labi niya. Kaya naman, tumahimik siya. Lumakad muli sila at nakita niyang binuksan nito ang pinto ng isang kwarto at doon sila pumasok. Anong gagawin natin dito? At saka, pwede bang bitawan mo na ako? Sabi niya, saka piniksi ang kamay para mabitawan ni Jonas. Nilibot niya ang tingin, pero wala siyang makita hanggang sa nagliwanag ang paligid. Nasa isang kwarto sila, isang magarang kama at magarang cabinet at office table. Bakit mo ako dinala rito? Para makapagpahinga ka na sana. Uuwi na ako. Wala akong planong dito matulog, no? Ayokong pag-usapan. At saka, sigurado akong hinahanap na ako ng mga kasamahan ko sa trabaho. Sabi niya, pero imbes na payagan siya ni Jonas na umalis, ay humarang pa ito sa pintuan. Di ba sabi mo, wala kang nobyo? Ano naman ngayon sa'yo? Kailangan ba may boyfriend ako? Sabi niya na kinaikot ng mata niya. Pakiramdam niya nasa isang telenovela sila at sila ang mga bida. Ako na lang gawin mong nobyo. Papakasalan kita agad. Sabi na naman nito na kinasabunot niya ng buhok at saka hinarap si Jonas. Ano ba kasing nakain ng taong ito at kanina pa siya nito inaalok ng kasal? Marami pa akong pangarap na gustong gawin. Kaya sana, tigilan mo na ang kakabanggit ng kasal. Malapit na akong maaning sa mga sinasabi mo. Direktang sabi niya, pero imbis na ma-disappoint, ngumiti lang ito. Saka siya kinindatan. Alam ko naman na marami kang pangarap Ako rin naman may pangarap. Pangarap kong makita kang muli. At pakasalan. Gusto na talagang malaglag ng panga niya sa mga sinasabi ni Jonas. Hindi kasi siya makapaniwala na ang sikat na artista ay pangarap siyang pakasalan. Nasa ganun siyang pag-iisip nang bigla itong lumapit sa office table at may kinuha sa drawer. Isang maliit na papelyon saka inabot sa kanya. Ano to? Luma na to Sabi niya sa papel na inabot niya. Nakayupi yun sa shape na heart. Sulat ko yan sa'yo. 13 years nang nakalipas. Sabi ni Jonas na nagpanganga sa kanya. Literal na dekada na yung sulat nito sa kanya. Pwede mo nang itikom ang bibig mo. Baka mahalikan na naman kita Sabi nito na agad nagpatikom ng bibig niya. Pero hindi talaga siya makapaniwala sa sinabi nito. Akala niya yung litrato na niya ang magpapagulat sa kanya. Yun pala, meron pang isa. Iwan na muna kita. Pahinga ka na muna habang binabasa mo ang sulat ko sa'yo. Matagal ko nang gustong ibigay yan Pero
Hindi ko nagagawa kasi hindi ko alam kung saan ka hahanapin noon. Nang bigla ka na lang nag-transfer. Pero ngayon, nabigay ko na sa'yo. Kaya sana, pag-isipan mo ang alok ko. Gusto talaga kita, Sari. Mali pala. Mahal na mahal. Mahal talaga kita, Sari. Sabi nito, hindi niya nakuha pang magsalita hanggang sa makaalis na si Jonas sa kwarto. Naiwan siyang nakatingin sa sulat na hawak niya. May tao ba talagang kayang magsabi na mahal ka kahit ilang taon nang nakalipas? Tanong niya sa sarili habang dahan-dahan niyang binubuksan ang sulat. Halos hindi siya makapaniwala sa laman ng sulat ni Jonas noon. Ganon siya nito kagusto? Pero bakit hindi niya naramdaman? Ano ba ang ginagawa niya noon? Bakit hindi niya nagawang pansinin ang gwapong si Jonas? Sa totoo lang, parang may munting saya sa loob niya. Hindi nga niya namalayan na nakangiti na pala siya habang binabasa ang sulat ng isang teenager na Jonas. Napaupo siya sa gilid ng kama at napatingin sa paligid. Tila hindi ito guest room, kundi kwarto ni Jonas, base sa design at litrato na nasa paligid. Napatingin siya sa oras at nagulat siya sa nakitang oras. 4:00 na pala ng umaga. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng antok, kaya naman humiga siya sa gilid ng kama. Hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya sa biglang pagbukas ng pinto ng kwarto. Sumisigaw ang mami ni Jonas at panayang tawag sa pangalan ni Jonas. Niyuyugyug din siya ng ginang. Hoy Jonas! Tumayo ka na nga dyan! Bakit ba hanggang ngayon nakahiga ka pa rin? Nasaan si Sari? Sabi mo kakausapin mo at aalokin ng kasal. Pero bakit wala si Sari sa guest room? Tapos hanggang ngayon, nakahilata ka pa rin dyan. Sigaw ng ginang. Nakatalokbong siya ng comforter. Kaya inakala siguro nito na si Jonas ang nakahiga sa kama. Hindi tuloy niya alam ang gagawin. Kanina pa kasi siya hinahampas ng ginang. Mami! Anong ginagawa niyo kay Sari? Bakit mo siya hinahampas? Dumagungdong ang sigaw ni Jonas sa ina, saka mabilis na lumapit kay Sari. Binitawan nito ang bulaklak na bitbit at agad dinaluhan ng katawan ni Sari sa ilalim ng kumot. Sari, ayos ka lang ba? Tanong ni Jonas. Buti na lang at dumating ito. Pakiramdam kasi ni Sari ay malapit nang kumalas ang baga niya sa dibdib niya. Agad na inalis ni Jonas ang pagkakatalukbong niya at doon niya nakita ang pumumula ng mukha ng ginang. Diyos ko! Sari! Ikaw ba yan? Naku! Pasensya ka na! Hindi ko alam na dito ka pala pinatulog ng anak ko sa kwarto niya. Hingi ng tawad ng ginang, nanginitian niya, ng ubod ng tamis. Ayaw kasi niyang mapahiya ang ginang at sisihin ang sarili. Sa totoo lang, bukod sa baga niya na muntik nang matanggal, muntik na rin matanggal ang ulo niya sa leeg. Tinamaan din kasi siya ng malakas sa ulo, kaya parang nahihilo siya. Sigurado ka bang hindi ka nasaktan? Todo bigay pa naman ako sa paghampas sa'yo kanina. Hindi naman po. Konti lang, pero wag po kayong mag-alala. Kaya ko naman po. Sabi niya na hindi kumbinsido, kaya ngumiti na siya ng malapad para hindi na ito mag-alala pa. Ikaw naman kasi Jonas, sana sinabi mo naman sa akin na magtatabi kayo nitong si Sari para hindi ako pasok ng pasok sa loob. Sinisisi niyo pa ako. Huwag na kasi kayong pasok ng pasok sa kwarto ko. Lalo na ngayong mag-aasawa na ako. Sabi ni Jonas, saka tumingin sa kanya, sabay kindat. Di ba, Sari? Tanong pa nito sa kanya na agad niyang tatanggihan na biglang dumamba sa kama si Crown. Masayang masaya na niyakap siya dahil magpapakasal na raw sila ng daddy nito. Yay! Magpapakasal na ang mommy at daddy ko! Kasi hindi pa ako sure kung papayag ako sa alok ng daddy mo. Hindi niyo po ba talaga mahal ako, Mommy? Promise po magiging good boy po ako. Pumayag na po kayong magpakasal kay Daddy. Pangungulit ng bata. Hindi niya alam kung paano patatakas sa pamilyang parang atat na pag-asawahin ng anak nila. Baby, sa tingin ko, kailangan muna naming mag-usap ng daddy mo. Pwede mo ba kaming iwan muna? Mahinahong sabi niya sa bata na agad na intindihan ng bata at ginang. Apo, tara na sa labas. Hayaan na muna natin sila mommy at daddy mo na mag-usap. Sari, pasensya ka na nga pala ulit. Sabi ng ginang na agad niyang initian. Wala po yun.
Sabi niya bago tuluyang umalis ang mga ito. Pagkasara ng pinto, dismayadong tumingin agad siya kay Jonas. Pero matamis na ngiti naman ang ginanti nito sa kanya. Hoy Jonas! Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat ng to. Bakit ba nasasangkot ako sa buhay mo? Kung pinagtitripan mo ako, tigilan mo na. Bakit hindi na lang yung mommy ni Crown? Yun talaga, yun ang kulitin mo. Bakit ako pa talaga? Tanong niya na kinaayos nito ng upo sa katinignan ng ulo niya at katawan. Sigurado ka bang ayos ka lang sa ginawa ni Mommy? Huwag mong ibahin ang usapan, Jonas. Hindi yun ang tinatanong ko. Sasagutin ko naman lahat ng tanong mo. Sorry, gusto ko lang malaman kung ayos ka lang ba talaga. Oo, ayos na ayos lang ako. Sabi niya na agad nagpaseryoso sa mukha nito. Umayos ito lalo ng upo at saka walang sabing hinawakan ng kamay niya. Ikaw ang mahal ko, kaya ikaw ang gusto kong pakasalan. Pakiusap, pakasalan mo ko. Hindi ako mangangako ng mga imposibleng mangyari. Dahil ang ipapangako ko sa'yo ay ang kasiguraduhan na ikaw lang ang mamahalin ko. Samantala, kitang-kita ni Jonas ang pagdadalawang isip sa mukha ni Sari. Alam niyang mahirap na basta na lang siya nitong tanggapin. Kaya nga ginagawa niya ang lahat para lang maiparamdam kay Sari na totoo at seryoso siya sa alok niya rito. Naguguluhan talaga ako eh. Hindi kita kilala. Hindi mo nga ako niligawan eh. Tapos, biglang alok mo ay kasal? Plano ko naman talagang ligawan ka. Kaya nga ako namitas ng maaga sa garden ng mga rosas eh. Para ibigay sa'yo. Gusto kong iparamdam sa'yo na seryoso ako. At hindi nagsasabi lang ng kasal sa babaeng matipuhan ko. Ginagawa ko to para makasama ka. Dahil matagal na akong may gusto sa'yo. Pasensya ka na kung sa tingin mo ay kalokohan lang ang lahat ng to. Pero hindi talaga to kalokohan eh. Seryoso ako sa'yo. Pakasalan mo ko. Sabi niya, nakita niya ang paglamlam ng mata ni Sari habang napapatingin sa bulaklak na hawak niya. Para sa'yo nga pala. Sabi niya na alanganin tinanggap ni Sari. Salamat. Pero bakit hindi na lang ang tunay na ina ni Crown ang alokin mo ng kasal? Di ba parang mas tama naman siyang pakasalan mo dahil may anak na kayo? Pagkakamali lang ang nangyari sa amin. Walang involved na feelings. Kung ganon, nakikipag-ano ka sa babae kahit wala kang feelings? Noon yun. Masyado pa akong mapusok noon. Puro inom. Pero iba na ngayon. Dahil nakita ko ng babaeng para sa akin. At ikaw yun, Sari. Utot mo. Artista ka nga. Ang bulaklak ng bibig mo. Pero totoong sinasabi ko. Masyado kitang mahal. Kahit noon pa. Lagi ako nasa library. Kasi alam kong doon ang tambayan mo eh. Kumakain ka mag-isa sa kantin. Kaya lagi rin ako nasa kantin. Imbis na sa mga cafe ako nagpupunta. Lagi kitang sinasabayan sa pag-uwi mo. Kaya alam ko ang bahay mo noon. Pero dahil wala akong lakas ng loob na ligawan ka, para lang akong tanga na nakasunod sa'yo. Talaga bang ganyan ka noon sa akin? Oo, ilang beses kitang binibigyan ng mga rose noon eh. Pero palagi mo namang tinatapon sa gilid ng basurahan nyo. Ikaw ang nagpapadala noon sa akin? Oo, ako rin ang nagligtas sa'yo noon sa mga bumabastos sa'yo. Kaso nga lang, na-hospital ako eh. Kasi hindi naman ako marunong lumaban noon. Akala ko nga dati pagising ko sa ospital, makikita kita at pupuntahan mo ko na magkakaroon na ako ng pagkakataon na mapalapit sa'yo. Pero nagkamali ako. Nalaman ko na lang na nag-transfer ka at lumipat ng bahay. Nalungkot ako noon ng sobra, kaya naman sobrang saya ko nang makita kita muli sa mall. Hindi ako makapaniwala na ikaw ang lalaking tumulong sa akin noon. Nung panahon na yon, plano ko talagang puntahan ka para magpasalamat. Kaso nung araw na yon, pinalayas kami sa tinitirhan namin. Tapos inatake ang papa ko at namatay. Kaya ang naging pasya ni mama noon, umuwi na lang sa probinsya. At doon na lang paglamayan si papa. Doon na rin ako nagtapos ng high school at nag-college. Hindi ko akalain na ganyan mo ko kagusto. Gusto talaga kita. Sa sobrang gusto ko sa'yo, plano kong akitin ka at huwag nang pakawalan pa. Kaya sana, pagbigyan mo ako. Hayaan mo akong ipakita ko sa'yo kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Mahal na mahal kita. Sabi niya, matagal bago sumagot si Sari. Kaya naman kabang-kaba siya hanggang sa bigla itong tumango at ngumiti. Sige, mag-date tayo. Hayaan mo kung makilala ka. Basta, date lang muna ha. Ayoko pong magpakasal sa ngayon kasi hindi pa talaga kita kilala. O sige, mag-date lang muna tayo. Masayang sabi niya
nang biglang bumukas ang pinto at niluwa ang anak niya na mabilis na tumakbo payakap sa kanilang dalawa. Nandoon din sa pinto ang mga nakangiting magulang niya. Ang sweet mo naman anak, hindi ko akalain na ganyan ka pala magmahal. Pangaasar ng ina sa kanya. Natural, ako ang daddy niya, kaya siguradong sa akin siya nagmana. Sabi ng kanyang ama na si John. Aba, mahiya ka naman. Kung gaano katino ang anak ko ngayon, siya namang kababaero mo noon. Ikaw nga ang pinakababaero sa inyong magkakapatid eh. Ikaw naman, wag mo nang ungkatin yan. Lambing ng ama saka kumindat pa sa kanyang ina. Napatingin siya sa dalaga at nakita niya itong nakatawa. Habang yakap-yakap ang anak na si Crown. Matapos ang pag-uusap na yon ay palagi niya nang pinapadalahan ng bulaklak si Sari. Alam nito na galing yun sa kanya. Kinikilig si Sari habang tinatanggap ang bulaklak na pinadeliver ni Jonas sa kanya. Grabe na rin kasi ang kilig na nararamdaman niya. Mula kasi nang payagan niya itong manligaw sa kanya, ay halos inaraw-araw na nito ang mga bulaklak at chocolates. Sa totoo lang, hulog na ang damdamin niya kay Jonas. Sobrang daming effort kasi nito. Hindi ito tumitigil ng pagpaparamdam ng pagmamahal nito sa kanya. Kaya naman, nagpasya na siyang tanggapin ang alok nitong kasal. Madalas na rin silang lumalabas ni Crown. Kahit hindi kasama si Jonas, gusto kasi niyang makabanding ang bata. At dahil nalaman ni Jonas na magkasama sila ng bata, mabilis nitong tinapos ang shooting para mapuntahan sila. Pinili niya ang restaurant na hindi gaanong matao at doon sila nagkasundo na magkita. Nasa ganun silang sitwasyon nang may biglang lumapit sa kanya na isang babae. Naka-shades ito, may sombrero at naka-hoodie. Wala itong paalam na umupo sa isang upuan na bakante. Excuse me, may hinihintay kami. Sabi ni Sari sa babae na imbes na umalis ay nagdekwatro pa ito at humalukip-kip. Si Jonas bang hinihintay niyo? Direktang sabi ni Steffi na kinagulat niya. Kilala niyang artista, kaya naman naisip niya na baka nang hihinala na ito na may anak na si Jonas. Ha? May kailangan ka ba? Tanong niya na tinaasan nito ng kilay. Halata sa mukha nito na hindi siya nito gusto. Kung gaano ito kamaldita sa blind items, ganoon pala talaga ito sa personal. Tawagan mo si Jonas. Sabihin mo, gusto ko siyang makausap. Mataray na utos nito sa kanya na hindi niya kayang palampasin. Bakit ko naman kailangang sundin ang inuutos mo sa akin? Mataray na rin niyang sagot na halatang hindi inaasahan ng babae. Tungkol to sa anak niya. Kaya tawagan mo na siya dahil may kailangan akong sabihin sa kanya. Sabi nito sa kanya na may kasamang ismid saka tumingin sa batang si Crown. Agad niyang dinampot ang cellphone at nagdial. Nakaisang ring lang siya ay agad nang sinagot ni Jonas. Hello babe, malapit na ako dyan. Sabi ni Jonas sa kabilang linya. Bilisan mo, gusto ko makausap ni Steffi. Kasama namin siya ngayon. Yun lang ang sinabi niya. Mabilis na nitong binaba ang cellphone. Ilang minuto lang ang lumipas. Humahangos na ang manager nito kasama si Jonas. At inisang hakbang lang ang kinaroroonan nila. Galit ang mukha nito habang nakatingin kay Steffi. Samantala, kinuha naman agad ng manager nito si Crown at nilayo sa kanila. Baka mangalay ka. Umupo ka kaya? Sabi ni Steffi sa nakakalokong ngiti. Agad namang umupo si Jonas at tinignan siya. Pasensya ka na, Sari. Gusto kong ipakilala sa iyo si Steffi. Siya ang mami ni Crown. Sabi nito. Hindi naman siya nagulat dahil mula nang umupo ito sa harapan niya, naisip niya na agad na ito ang tunay na mami ni Crown. Anong ginagawa mo rito? Bakit kailangan pang manggulo ka? Sabi ni Jonas na kinaismid ni Steffi. Gulo agad? Na hindi nga ako nagskandalo eh. Kahit pa tinatawag ng anak ko na mommy, ang babaeng to. Bakit? Sino bang gusto mong tawagin ng bata na mommy? Ikaw? Bakit? Kaya mo na bang iwan ang karir mo para sa anak mo? Tanong ni Jonas na nagpatahimik rito. Sabihin mo lang kung kaya mo ng panindigan ng maging mommy ni Crown. Ipapakilala agad kita. Pero kung wala kang planong magpakaina sa bata, pakiusap, lumayo ka na lang sa amin. Sabi ni Jonas, saka tumingin sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Siya ang pinakilala kong mami ni Crown. Gustong gusto siya ng bata.
Pero akong mami niya. Giit ni Steffi, saka tumingin sa kanya ng masama. Hindi ko aagawin ang pagiging mommy mo. Sabihin mo lang sa akin kung handa ka na maging mommy. Ako pa mismo ang kakausap kay Crown para ipakilala ka. Tama si Sari. Kung handa ka magpakilala sa bata, ipapakilala kita sa kanya. Hindi ko ipagkakait sa iyo ang anak natin. Pero kung hindi ka pa handa at mapapabayaan mo lang ang anak natin, pakiusap, wag na muna. Wag muna nating sabihin sa bata. Sabi ni Jonas nang biglang may lumapit kay Steffi na halatang kinagulat nito. Tinawag niya itong manager. Steffi, ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Malapit ang ipalabas ang movie mo. Baka magkaproblema tayo once na sabihin mo na may anak ka na. Impit na sabi ng manager na agad kinakagat ng labi ni Steffi. Alis na ako. Kapag hindi ka sumunod sa akin, bahala ka na sa buhay mo. Sabi nito, saka nagpaalam sa kanila. Naiwan si Steffi na mariing nakakuyom ang kamay bago huminga ng malalim at tumingin sa kanila bago tumayo. Congratulations sa kasal niyong dalawa. Isa lang naman ang hiling ko sa'yo eh. Sari, mahalin mo ang anak ko. Dahil wala akong kakayahang tawaging ina. Dahil sa ngayon, hindi siyang priority ko, kundi ang career ko. Salamat. Ganoon din sa'yo, Jonas. Salamat at hindi mo pinabayaan ang anak natin. Paalam. Sabi nito, saka tumayo at walang lingon na iniwan sila. Nang tuluyan ng makaalis si Steffi, ay nagkatitigan silang dalawa. Pinisil nito ang kamay niya saka ngumiti. I love you, Sari. Sabi nito, saka nilabas ni Jonas sa bulsa ang maliit na kahon na kulay pula. Saka walang sabing lumuhod sa harapan niya. Sari, will you marry me? Sabi ni Jonas sa kanya, dahilan para magtinginan ang mga nasa paligid. Hanggang sa biglang naghiyawan ang mga tao sa paligid at umugong ang tuksuhan na salitang yes. Napangiti naman siya nang magkatitigan silang dalawa at marahan na tumango. Pagkatango niya ay biglang lumapit si Crown at sumigaw. Yehey! Magpapakasal na ang mommy at daddy ko! Sigaw ng bata na lalong dumagdag sa mga bulungan ng mga tao. Matapos ang pangyayaring yon ay puro panunukso na ng mga kasamahan niya si Sari. Ginawa siyang pulutan ng mga katrabaho. Bagamat masaya siya, pero kahit ganon, may mga problema pa rin na dumarating sa kanilang dalawa ni Jonas. Habang papalapit na ng papalapit ng kasal nila, gaya ngayon, nagkasundo silang mag-date. Pero hindi pa sila nakakapag-umpisa, biglang may lumapit sa kinaroroonan nila para magpa-picture at magpa-autograph. Alam naman niya na sikat si Jonas. Pero sana naman kapag araw ng date nila, magkaroon naman ng maayos na resulta. Hindi yung puro fans na lang niya ang nauunang umupo sa table nila. Hindi naman siya galit sa humahanga kay Jonas. Ang kaso lang, mula nang mag-umpisa silang mag-date, hindi pa sila nagkakaroon ng maayos na date. Kaya naman, nalulumo na naman siya na sumakay ng kotse. Pasensya ka na. Hindi ko naman gustong masira ang date natin eh. Ano ka ba? Ayos lang naman. Sabi niya, para hindi makonsensya si Jonas. Tahimik sila sa sasakyan. Walang may gustong magsalita hanggang sa huminto si Jonas sa isang kilalang restaurant. Anong gagawin natin dito, Jonas? Huwag ka nang magtanong. Alam kong gutom ka. Dahil hindi ka pa nakakain ng maayos kanina eh. Sus, ano naman ang pinagkaiba dito? Sigurado ako na hindi pa ako nakakaupo. May lalapit na naman sa atin. Nguso niya, pero isang ngiti lang ang binigay ni Jonas sa kanya. Bago siya inalalayan nito pababa, agad silang pumasok sa loob ng restaurant at doon niya nakita na sila lang ang naroon. Bantay sarado na rin ang entrance at exit ng mga guard. Teka, tayo lang ang narito? Tanong niya kay Jonas na agad nitong initian. Oo, kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano pa. Kasi wala nang iistorbo sa ating dalawa. Sabi nito na agad niyang sinalubong ng yakap. Grabe ka, ang sweet mo na talaga. Kala ko, wala na tayong pag-asang makapag-solo eh. Kinikilig na sabi niya, saka hinalik ka ng pisngi ng nobyo. Kulang pang lahat ng to. Kung nagkaroon lang ako ng lakas ng loob na magtapat sa'yo dati, siguro, higit pa rito ang magiging bonding natin. Kasi, hindi pa ako nun kilala eh. Ang kaso lang kasi, pinaglihi ako sa katorpehan ng mga panahong yun. Kaya dapat akong bumawi sa'yo. Sabi nito,
Saka siya siniil ng halik sa labi. Mainit, maalab, parang wala na itong pakialam sa mga nakapaligid sa kanila. 3 taon na ang nakalipas. Mas nakilalang artista si Jonas. Mas pinahal ito ng mga fans nito dahil mas pinili nitong maging responsabling ama kaysa pabayaan ng anak. Habang si Sari naman, medyo nakikilala na bilang reporter. Kaso nga lang, bigla siyang nabuntis kaya bigla siyang tumigil. Kilala na rin ni Crown ang tunay na mommy niya. Medyo hindi pa sila close pero mukhang desidido na si Steffi na magpakaina kay Crown. Okay lang naman sa kanya. Mas maganda nga yun dahil mas maraming magmamahal sa bata. Ang buhay, medyo komplikado. Marami kang daranasin hanggat sa nabubuhay ka. Pero mas piliin mong gawin ang tama at magpakatotoo. Maaring sa ngayon, bigo ka pa. Pero dahil buhay ka pa at lumalaban sa buhay, mas malaki ang pag-asang magtagumpay ka. At dyan na po nagtatapos ang kwento nila Sari at Jonas. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.